Napakataas po ng hunger rate natin ngayon. Ang bilis po ng pag-akyat ng hunger rate natin. Nung nakaraang February ay 26.4 ang ating hunger rate. Ngayon po, tumaas na po, naging 35.6%. At ang pinakamalupit po nito, 52% po ay mas mahigit kalahati po ng Pilipino ang nagsasabi na sila po ay mahirap. Tindi, no? Laganap na laganap po ang kahirapan, kawalan ng pag-asa, kagutuman. Pero siyempre, ang priority po, ito po nakakatakot, ayon po kay Conti, warrant of arrest ni Bato sa ICC, coming soon. Yan po ang inuuna nila eh. Ang daming problema ng Pilipinas, tutok lang tayo sa goal natin na ipakulong ang mga kakampi ni Duterte, no? Kasi Hoda, kaya wala pong silbi tong Tama si Hanilet, ek-ek lang to eh. Kung mismong gobyerno natin walang pakialam, no? Wala pong pakialam sa mga problema ng Pilipinas, kung hindi politika, wala pong mangyayari. Yan po. Alam nyo si Conti, dati hindi ko po pinoproblema yan, no? Yung mga sinasabi ni Conti, labas-pasok lang. Ganun ba? Meron na bang warrant? Inaano pa natin, hinahamon pa natin. Asan na yung warrant? Diba? Gumaganon pa tayo eh. Ngayon po, hindi na po pwedeng ignore natin kada sabihin ng babaeng ito. Dahil sila din po yung una nagsabi na lalabas na yung warrant of arrest ni Tatay Digong. Di ba? Dapat natututo po tayo. No? Ito po, sinabi na naman po nito ni Conti na lalabas na po coming soon yung atin pong warrant of arrest dito po kay Senator Bato, maniwala na po tayo dahil alam naman natin na ito pong ating gobyerno ay sunod-sunuran po kung ano po sabihin ng mga dayuhan dito, no? Lalo na po yung ICC. Kinakantyawan natin to si Conti nung sinabi niya na darating na at dumating na nga, no? Ang problema dito sa mga to, wala pong yung kumbaga lihiman lahat eh. Biglang pag nariyan na dadakipin na. Kaya Senator Bato, alam ko pong matapang kayo, no? Pero may mga diskarte na po. Yung mga nauna nyong senador, no? Baka pwede kayong humingi ng payo, no? Sa mga tao na kasi wala eh. Kahit na ano pong bravado na gagawin ninyo na handa kayong harapin yung ICC, kalokohan po yan. Paano nyo po maharap? Si Pangulong Duterte nga, hindi na po natin nakakausap. Na hindi na po nakakapagbigay ng pahayag sa atin. Wala na po talaga. No? Senator Bato, siguro kinakailangan na mas wais tayo, hindi yung magpapakita tayo ng mas matapang. No? Okay. Mang Badong, bakit mo naman parang tinatakot si Bato? Kung ang pagtingin nyo po sa pagbabalita ko ay pananakot, ako po ang nananakot. Grabe naman. Pwede ba wag na kayong manood dito? Ang ganda-ganda ng sinasabi ko kay Senator Bato. Nagpapayo tayo ng maayos, di ba? Kung ano-ano, alam nyo, yung mga kontra kay Badong, millions ng channel, wag po kayo magtiyaga, di ba? Wag po kayo magtiyaga kasi pinagtiyatyagaan nyo ko eh. Wala ba kayo mapanood na iba? Ako po hindi ako matyaga sa tao eh.
eto po, bibigyan ko lang kayo ng tip ah. Nung pong, nung pong wala pa po si Auntie Claire, pinagtsatsagaan ko pa pong panoorin si Jared, pinagtsatsagaan ko pa pong panoorin si Mike Abe. Kasi gusto kong may banata na vlogger eh. Ngayon po, kinain na sila lahat ni Auntie Claire. Si Auntie Claire na lang yung pinagtsatsagaan kong panoorin para banatan. Hindi na po sila Jared, hindi na po si ano, no? Hindi na po si Jared, hindi na po si Abe. Wala akong tiyaga. Ngayon, ang tiyaga nyo po sa akin. Halatang halata naman na galit kayo sa akin. Halatang halata naman na ayaw nyo. Labas lang. Di ba? Labas lang po kayo. Matatahimik po buhay nyo. Nanonood kayo sa akin para magalit eh. Gusto ko pong maging relax ang buhay nyo. Di po ba, no? Okay. May karanasan na tayo, kinakantsawan natin si Conti. Kinakantsawan ko naman talaga yan eh. Di ba? Yan po ang mga pagkakamali ko. Ako po, natututo ko sa pagkakamali eh. Dati kinakantsawan ko yan si Conti, katarantaduhan niya, wala namang ngayon. Alam na natin eh, yung gobyerno natin, no? Sila pa po ang sila pa po ang nagre-request. Naintindihan niyo po ba? Sila pa po ang nagre-request para dakipin yung ating pong mga kababayan. Kaya ano pa po ba, ano pa po ba yung kinakailangan natin na pruweba na pwedeng gawin ng ICC yan kay Bato? Lalo na ngayon, napapahiya sila sa hearing, sa paghihiring ni Bato. Nakakahiya po yun. Nakikita ko po yung binabalik po yung mga salita ni Bato kay Torre, salita ni Bato kay pambabara ni Bato kay Remulla at saka kay Torre. Alam po natin yung ugali ng mga yan. No? Gagawa at gagawa ng paraan yan na masasaktan ka rin. Pinahiya mo kami. Pinahiya ni Bato si Remulla. Nung tinanong bakit hindi na lang bakit hindi nakipagtulungan si Bato, di ba? Sa ICC na kumukontak sa kanya. Ano sabi ni Bato? Ikaw DOJ Secretary. Ang sabi mo, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kung kayo nga na gobyerno, hindi kayo nakikipagtulungan, ako pa na ginawa nilang suspect, napakatama po noon. Yung po ang yung nagsasabi hanggang ngayon na si Bato ay mahina kokote. Yan po ang pinakamalaking yung pagkakamali. Isa po si Bato sa pinakamagaling na senador natin ngayon. Mari nakita nyo kasi kalbot, mahilig magpatawa. Mana lang siya kay Duterte. Ganun talaga. Bagay po sa kanya magpatawa eh. Okay. Tignan po natin, no? Si Torre din, pinahiya niya. Di ba? Yung sinabi ni Cory, alam mo ba, bakit prenevent mo si BP Sara? Call ko po yun eh. Call mo? Call mong lumabag sa batas? O yung pinigilan ni Torre si BP Sara na makita yung tatay sa Villamor Air Base at sa PAL. Yung tangang yung 31 million, yung tangang 31 million, ayun, fake news kayo. Kayo po ang fake news, ewan ko, bakit hindi kayo iniimbestigahan? Pag pro Marcos, hindi fake news? Yung nagpo-post na 31 million ng pangalan, nasan daw po si BP Sara? Nung si Duterte daw po ay antagal sa airport, antagal daw po sa Villamor Air Base, hindi daw po nagpakita si BP Sara sa tabi ng ama niya. Nasan daw si BP Sara? Imagine niyo na itanong niyo yan. Kung hindi ba alam na po ng buong Pilipinas kung nasaan po si BP Sara, nasa labas po ng Villamor Air Base. Hindi pinapapasok ni Torre.
Naknampo pa naman, oh. Pati, alam niyo po, hindi, wag, kaya ang hirap pong paniwalaan na yung mga kwento eh. Pag hindi kayo, pag hindi nyo, ano eh, hindi nyo nasaksiyan. Yung saksi na nga tayo, gusto pa nilang baguhin eh. Hindi po pinag-uusapan dito opinion. Facts po yung gusto nilang baguhin eh. Nasaan si VP Sara? Hindi namin nakita nakatabi ni Duterte. Ang katabi lang ni Duterte si Anilet, si Katie lang daw. Eh putya, nasan si VP Sara sa tingin mo? Nasa labas ng Villamor.